pogi at merong magandang forma na manok. Gusto ko kasi magkaroon nito sa manukan natin at gagawin kong koleksyon. Giant chickens. Pero bago yan, gusto ko muna ipakita sa inyo yung gagawin nating pwesto. Dahil sa Lunes na po mag-o-open yung agri-vet natin. Kung saan, bago palagi yung mga feeds at pinakamura dito. Dito nyo rin mabibili yung mga ginagamit kong produkto. Mga bakuna at pwede natin gamutin yung mga manok na may sakit. Sa araw na to, bibili ako ng mga manok na merong libo-libong presyo. At isa sa mga nakontak ko, andito sa Malapatan. Wow, Sarangani. Ngayon dumating na ako sa yard ng mga PB lines. Magaganda talaga yung mga manok din dito, matatangkad. At masasabi ko, positive, higante talaga yung mga manok dito. Ang kukunin kong rooster ay yung hinahawakan ko. 10 months old at isa sa may pinakapuging kulay dito sa PB lines. Ngayon naman ang hinahawakan ko ay pinakamatangkad na manok dito. Dahil nakabayad na tayo, ready na tayo for packaging. Ang hen naman na kukunin natin, napakaganda din. Off color yung kanyang kulay. Higit sa lahat, yung mga linyada nito ay nagpuproduce ng mga kanawayon. After nyan, bumili naman ako ng dumpo. At nagpagawa ko ng kulungan para sa ating mga giants. Ilang sandali lang, kumuha na naman ako ng bagong manok. Mula ito sa Hiya Game Bird Shamo Breeder kay Harry Shamo. Ito naman ay Witten Jutako. Kinaumagahan, pumunta ako sa kaibigan natin na isang giant collector. Wala na siyang binibenta talaga dito kasi naubos na yung manok niya. Pero kapag ako, titignan ko sa kanyang mga tinatago. Ang in-offer niya sa akin ay mga dumpo. Kaso meron na kasi akong dumpo. Gusto ko yung dumbo na may halong Indio Gigante. At napansin ko, meron siya dito mga tinatago. Anak ng Indio Gigante at dumbo. Ayaw niya sanang ibenta kasi pang materialis talaga to. Pero walang nagawa, kahit mahal, binili ko talaga. Abangan nyo sila sa kanilang paglaki. After 3 days pagkatapos ng deworm at kondisyon, nag-breed na tayo. Giant to giants. Success! Ang susunod kong i-breed, itong Jutako. Solid na solid ito. At siguradong magaganda at higante yung magiging anak nito. Ito naman yung dumpo kanawayo natin. May kamahalan din to, pero 4 months old pa lang. May mga another season tayo na giants from PB line. Meron din tayong large breed from Argus. At syempre, hindi mawawala yung ating V-Pro 4000. Dahil para sa akin ngayon, ito yung pinakamurang feeds at pinaka-the best. At meron ito nagagandahan ng mga protein content. Ang pinakamababang protein content dito ay ang salto, pero may mga grains naman siya. Itong sa Bimig na Parmax ay pure pellets. Para ito sa pagkondisyon ng mga manok. Dahil may pang developer tayo dito, gagamitin natin ng stag developer yung ating 4 months na dumpo. Ang ratio nito ay tagwa 1 kilo. May kamahalan lang ang feeds na to, pero sulit naman para sa mahal na mahal nating mga manok. After sa mga koleksyon nating manok, dito tayo sa pangnegosyo talaga. Ito yung affordable and consumable. Every 2 to 3 days kami nag-harvest dito ng mga itlog. At sa 3 days na yon, 200 to 300 eggs yung nakokolekta namin. Ang mga breeds namin dito sa breeding pen number 3 ay ating mga hybrids. Sila yung mga selections namin kada breed. Ang susunod naman yung mga Black Australorps from Australia. Itim na itim din po yung kulay ng kanilang mga sisiw. Malaki, malaman at solid yung katawan nito. Sa kabila naman, yung mga native chickens natin. Sa ngayon, pinaparami natin yung mga native chickens natin at wala tayong pinapalabas dito. Para kasi, masusupply na natin yung mga binibentahan natin for meat. And lastly, dito sa ating mga Rhode Island Reds. Malakas mangitlog at napakaganda talaga ng kulay nito. Every 3 days, meron kami nilalagay sa aming hatcher. Kinakandil namin ito from setter at ilalagay to hatcher. Ready na ang candler ko, lights off. Dapat madilim, parang Halloween, di ba? Kapag wala kang alam sa candling, mataas na explanation ito, kaya meron tayong mga vlogs dun sa YouTube, isearch na lang. And after candling, nagkaroon tayo ng 86% fertility rate. Hindi umabot ng 90% pero okay na ako dun.
Mas okay ito ko para sa 50% dahil napaka-importante ng humidity and temperature dito sa mga incubators natin. 186 eggs total nito. After that, ilalagay natin yung mga itlog sa trays ng ating hatcher. Dito na magkakapisaan at magkakaalaman yung mga breeds kasi meron itong mga kwarto. May mga vlogs din po tayo about sa humidity and temperature andun po sa YouTube channel natin. Kinaumagahan, meron ng mga sisiw. Ganyan po kabilis yung production dito. At dahil dyan, every 3 days din po kami nagkakapera dahil sa pag-harvest namin ng mga sisiw. Ito yung mga sisiw natin na mga 14 days old na. Complete vaccine na po ito at ready nang i-pick up ng mga buyers. Yung iba naman sa mga itlog, dahil gumamit tayo ng dalawang hatcher, may mga nagka-cracks na. At ika-19th day pa lang ito. Ganyan kabilis yung production dito. Kung gusto nyong lumago yung inyong manukan, bumili po kayo ng incubator. Napakalaking tulong ito dito sa ating manukan. Gani. Ala din kwarta na po. Klase Roy. Mo kwarta na ako.